assessment po ninyo, Attorney Tranquil, sa usapin ng impeachment trial kahapon, day 8 kahapon? Okay. Siguro mas mabuti maipaliwanag natin sa ating sa nakikinig sa iyo kung Mhm. ano ba talaga ang nangyari kasi marami doon mga legal na termino. Mhm. At minsan, akala nila na sapat na yon. So paliwanag natin sa kanila. Una, ang nag-testify kahapon ay si Direktor Matibag. Ngayon, ano ba yung objective niya nung siya ay pinag-testify? Mhm. Ito ang mga sumusunod. In-identify niya yung mga investigation na sinimulan ng National Bureau of Investigation na kahit wala pa siya roon. At sinabi rin niya, nagpatuloy ang investigasyon, nagpatuloy siya ng Abril ng 2026. Makikita rin po natin dito na hindi na niya in-identify yung video na kung saan sinabing may pagbabanta si Vice President Sara, no? Subalit, ang ginawa niya, nilagyan niya ng konteksto. So, sa kanyang pananaw bilang testigo, ganito ang kanyang intindi doon, sabi niya. So, nagpatakbo siya ng isang video, sila ng video, ng isang pagtitipon na kasama yung kapatid ni Vice President Sara. Meron din naman doon silang pinatakbo na isang insidente na kung saan napaaway si Vice President Sara doon sa isang sheriff. Doon po sa pagtitipon ukol sa kanyang kapatid, sinabi nila na meron daw doong poot, may galit. At meron pa rin silang mga sinabi tungkol doon, meron pa siyang tinabi tungkol doon sa sinasabi nating tokhang at yung mga Davao Death Squad. Now, ano ba objective niya? Tingnan natin, ano ba objective ng prosecution at ng testigo na sasabihin na iba, wala namang kinalaman yan diyan. Hindi naman yan yung video na pinagtatalunan natin dito na kung saan sinasabi ay nagbanta ang Vice President laban sa Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating speaker. Alam niyo po, yung pinalalabas nila doon para mas maintindihan natin is yung tendency ba? Yun ang pinalalabas nila na may tendency ang Pangulo na probably gumawa ng hakbang na medyo violent. Ngayon, yun ay paliwanag niya. Liliwanagin ko, yun ay salaysay niya. Kung gagawin yun ay hindi, that's another thing. Naalala niyo na tinanong rin siya kahapon, meron na ba kayong na-determine na nakontrata? Kasi sabi nga, di ba, may kondisyon kung paano gagawin yung mga sinabi niya. So sabi naman doon ng direktor ng bureau, sabi niya patuloy ang kanilang pag-iimbestiga kaya hindi nila maaring sabihin sa ngayon kung ano na yung mga natukoy nila. Meron rin siyang sinabi na may mga national security issues dito because this involves the President of the Republic of the Philippines. So sa madaling salita, ano naging testimonya? As sinabi ko, nilagay nila sa context, sinabi nila pangalawa yung tendency for violence, pangatlo ay pinakita nilang patuloy ang kanilang pag-iimbestiga at hindi pa nila masabi kung sino ang kinontrata. So nandun yon. Yun ang tinatawag nating direct examination na tumagal ng 2 oras. Okay? Wala pa po dun yung Cross. cross-examination. Mhm. Yung pong cross-examination naman, syempre tungkulin ng depensa Depensa. na suriin ang salaysay ng testigo. Ganun yan. So, dapat yan, bukas ang ating isip, huwag tayo magagalit sa tao, ginagawa ng trabaho, ganito yon. Ano ginagawa niya? Pinakikita niya, una, na hindi dapat pagtiwalaan ng testigo. Okay, ganun yun. Mhm. Kasi Depensa yun. ini-erode niya kumbaga binabawasan niya yung tiwala doon sa sinasabi ng testigo. Sabi niya, his general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So, ibig sabihin, huwag natin paniwalaan yan. Okay? Pinakikita rin niya na, kung maalala ninyo, meron siyang pinakita about o tinanong, ukol doon kay Mel Sabio, di ba? Yung nakaaway ng dating direktor. Na Mhm. kung saan sinasabi niya, ikaw rin naman ay nagalit. Ikaw rin naman ay nagagalit, di ba? At ikaw ay maaring nagtangkari, nagbigay rin ng pananakot. Yun nga, sinabi niya, that is a private matter. At hindi raw ukol yan sa isang bagay na katulad nito. Tapos kinwestiyon pa rin yung kanyang competence. Naalala niyo, sabi niya, andun ka na ba? Hindi ka pa naman appointed di ba? Hindi ka pa appointed nung nangyari yan. Nung nangyari yan was 2024 at kung may investigasyon na nangyari thereafter, 2025, ikay wala pa. Mhm. Because ikay pumasok lamang ng
Pebrero ng taong ito. 'Di ba? Yes. Naalala niyo? February Tapos siyempre 2026. oo. So, yun mga yung kini-question sa kanya, kung maalala niyo meron ring tanong sa kanya, ano ba alam mo ba kung ano yung sabi-sabi, 'di ba? Tinanong sa kanya yun. Alam mo ba Hearsay. kung ano ang sabi-sabi? So, hindi naman ayaw naman sagutin ni hindi naman sinagot ni ano no, ni director, sabi niya, yun ay chismis. So makikita niyo rito, itong buong proseso nito hindi lang legal, Mhm. constitutional at political. At Mhm. dapat may awareness doon. Kasi nga, makita nyo doon sa mga words, phrases na yan, ay kinakapture ang interest ng publiko. Mhm. Di ba? Meron pa rin tanong doon na sinasabi nung kabila ng depensa, sabi niya, hindi ba kasawa mo congresswoman? Sabi, di ba? Mm. Tapos siya ay nag-endorso rin para diyan sa impeachment na yan. Mhm. Ngayon, katulad ng mga nangyari yan, titingnan natin at nagkataong pareho silang public officer. Aha. Siyempre, ideal na sa sitwasyon, meron silang panunumpa sa kanya-kanyang tungkulin. Mhm. So, hindi natin dapat i-mix yun. Subalit, siyempre, ang tao, hindi mo maiisip na May magkasama sa kanya-kanya bahay rin. yun. Yes, magkasama sa ano yan Oo. natutulog magkatabi yan Mhm. Di ba? So, all of those, ano yan, depende yan sa nag-appreciate. When I say mag-appreciate, sino nag-appreciate? Yung Mhm. senator judges. Mhm. Pero Ayan. So, attorney, lahat ng yan. So, yan po ang nangyari. mhm. Oo. Meron bang naging batayan doon na testimonya na maaring mapagtibay o mapahina yung tinatawag nating articles of impeachment na isinusulungan nitong prosecution? Alam nyo, allow me, Laila, to answer it in a way na parang hindi ko dinadala o sine-shepherd ang ating mga tagapakinig sa isang konklusyon. Dapat Pero nasa kung sa tingin yes. ko, oo, dapat kasi para makita nila na ano, no, na yung discussion natin ay ayon dun sa mga pangyayari. Ako Mhm. kasi ang tingin ko dito, ang napapakita nila diyan, ang pinipilit lang pakita ng prosecution ay konteksto. Mm. Ngayon, ang tanong mo, napapatibay ba? Alam mo, itong article na ito, Napapatibay o napapahina? isa sa pinaka-challenging. Alam mo kung bakit? Mhm. Kasi ito salita eh. It could be an outburst, it could be a reaction, di ba? Mhm. 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 It could be, for people watching, or even for senators, it could be a lot of things. It could be, may ibang tao pwedeng, sige, baka naman galit lang yan. Di ba? Mhm. Ganon. May iba naman tao, hindi, determined yan. Certain yan. Gagawin. So, hindi matatapos ang usaping ito dahil kahit ako magsalita ng ganyan, Mhm. hindi matatapos yan. Sa aking pananaw, sila dapat ang bigay ng opinion, pero sa kabuuang pananaw ko, no, sa tingin ko, Mhm. ito'y medyo challenging na article. Kasi nga, Oo. pwede siyang interpretin nila na magkabila. Remember, this is not a Magkaiba. criminal case. Mhm. Oo, magkaiba. Depende dito yung yung pananaw, kasama na rin dyan yung political alliances, di ba? Mhm. Ang palagay ko, yung ang magiging mas mabigat or nausapin would be yung panghuling artikulong tatalakayin nila. Kasi yung mga yun, documentary lang pinag-uusapan. Yan yung Pero, di ba? napagtibay ng impeachment court, yung napayagan yung subpoena regarding doon sa mga Correct. financial Oo. accounts ng Vice Presidente, attorney. Pero paliwanag natin, no, Laila, na hindi nangangahulugang pinayagan ng supina, tapos na. Hindi Okay. po. Yung pagpahig na supina ay nagbigay lamang ng pinto o Patutunayan pa gateway yun para eh. para Opo. pumasok ang impormasyon Yes, sa opo. paglilitis. Mhm. Para hindi pa ho ibig sabihin tapos na, ibig sabihin nako may kasalanan. Wala pa ho, hindi pa tayo maabot doon. Mhm. Mhm. Momentary, maaring nakapabor sa prosecution kasi pwede nang ipatawag ang mga tao na Mhm. magte-testify at pwede na rin padala ang mga dokumento na nakakailanganin sa paglilitis, di ba? Mhm. Mhm. Pero katulad ng sinasabi ko, ito'y isang gateway lamang. Mhm. Ito'y isang pinto para pumasok ang lahat ng impormasyon na ito. Mhm. At doon, ano mangyayari? Titingnan kung competent ang testigo. Mhm. Competent ba ang testigo? Meaning, siya ba'y may personal knowledge? Okay. Mapapatutuhanan ba niya yung mga sinasabing perang yon, di ba? Pangalawa, Mhm. yung mga dokumento, i-authenticate yan. So, sinasabi ko na as early as now, yung mga kababayan nating sumusubaybay, huwag kayong mainip kasi ang dokumento ho kasi Tagal yan. dadaan yan sa process ng authentication, di ba? Yes, opo. Tatanungin, sino ang gumawa, kanino pinadala, Mhm. kailan ginawa, Mhm. sino pumirma, paano mo nalaman na yan ang pirma, Mhm. anong relasyon mo sa kanya? Naku po, Bubusisi- imagine mo sa kada dokumento, so you have to be very patient. Huwag kayong Yes. magalit kasi
Alam niyo po ba ang purpose niyan? Mm. Ang purpose kasi ng authentication ay hindi tayo mahaluan ng peking dokumento, Correct. fabricated na dokumento, Eh, kaso attorney, falsipikadong dokumento. Oo. naalala ko itong mga sinasabi na yung mga photocopy ng mga documents Ayan, yan maganda yung nabanggit na tinanong mo. pwede nang maging original ngayon daw yun eh. Eh, Hindi. paano yung ganyang Alam mga pananalita, alam mo attorney? maganda yung tanong mo, paliwanag natin ha. Mm. Kasi diyan ako maraming nakita sa social media, yung pabor sa kabila, pwede na. Oo nga. Yung pabor sa kabila, hindi pwede. Di ba ganon? Oh, kaya nga Paliliwanag natin. nagpapa-photocopy na yung iba ng perang papel at yun na ang kanilang gagastusin, 'di ba? Ano Hindi yun? Yes, pwede go ahead, yun. Okay, attorney. rule. Paliwanag natin ha, Mm. ganito. Ang rule ngayon, per the 2019 amendment ng Civil Procedure, Mm. ang photocopy ay pwede nang consider na kopya o duplicate. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwede nang pagbatayan ng hukuman. Pakinggan niyo yung susunod kong sabihin, ha? Mm. For as long as there is no genuine question as to its authenticity. So, ibig sabihin, yung kabilang panig ay walang pagdududa, hindi niya kini-question. Mm. Pero the very moment na may question yun, sabihin, maling page ito, Yeah. kulang na isang page. Mm. Yung unang page, may alteration, merong dinut-dot. Hindi pwede. Hindi na pwede yung photocopying yun. Nakuha niya? Mm. Kasi ang akala ng iba, Pwede na. photocopy. Hindi. Hindi o kung walang question doon sa Ayun. photocopy, ayos. At inalaw ng hukuman. Pero Pero, pag may genuine question ng kabila, so kulang ng pages to ng hindi tatlo, pwede yun. tapos hindi pwede. Ayun. Kailangan mong dalhin ang Ah. original. Tama, Nakita tama niyo po, naman. kailangan mong dalhin ang original. Yes, oo. Ganun Ganun po, yun, di ba? malinaw. Pero attorney, kayo, Opo. kasi naging lawyer din kayo sa nakaraang impeachment eh. At dito sa nangyayaring impeachment trial, may pagkakaiba ba? Anong nakikita po ninyo? Ang nakikita ko ho dito ay, alam niyo ang pinakamalaking challenge dito ay yung sinasabi ko, yung social media. Una ang challenge nila dyan because unlike yung kay CJ Corona na non-political yung tao, Yes, appointed, ito si VP Sara, political ito eh. Mhm. At may following siya. Of course. May Madami. following siya. Mhm. So, that alone, pag kinumpare mo, magkaiba silang tao. Di ba? Magkaiba sila in terms of impact sa public. Opo. Di ba? Mhm. Kasi yung nakaraan, hindi mahirap mo i-shepherd yung prosecution doon eh. Kasi, ang thinking ng Chief Justice, this is constitutional, this is legal, di ba? Okay. Pero yung aspeto na yun, magkaiba na. Pero ito, ang pangalawang pangulo, siyempre may team yun. Hindi lang legal, political, pati hindi lang legal, constitutional, pati political, may communications yun. Kaya kita mo, nagbabanggaan ng information. Yes. Pangalawa, andito na tayo sa era ng social media. Correct. Noong 2012, meron nagsisimula-simula na yung mga Instagram na yan, pero hindi pa Pautay-utay. ganoon. Oo, pero ngayon, alam mo ngayon, real time eh. Opo. Alam mo yes. yun, buti tayo, nandito tayo sa Radyo Agila, meron talaga tayong matagal na ang Radyo Agila, pero ngayon, lahat may platform. Correct. Lahat Alam na mo, meron. lahat may platform. Lahat pwede magsalita. Yes, pwede mag-opinion, pwede magsalita pag magandang boses, medyo logical, okay. Tapos nakakatuwa siya, ang daming following. Yes. Mahirap ho ngayon, napaka-challenging ngayon. So, yung narrative merong nangyayari sa Senado, sa trial court, sa impeachment court, pero may narrative na nangyayari sa labas. Tandaan niyo po na hindi lahat ay makasusubaybay. Yes. Yung 8 oras, 6 na oras, naghahanap buhay yan eh. Nag-aaral pa yung mga bata. Okay. Ano pa? Yung mga iba pa, siyempre may mga business, may mga tungkulin yan. Lalo na pag gusto ba ng na employer mo, nanonood ka ng impeachment habang nagtatrabaho. Di ba? So there's a challenge now. Lalo na, so dahil nga limited ang time ng tao at marami kang may telepono ka social media, sa kada break mo pwede ka lang browse. Tapos makita mo ganun pala Mabilis na, nangyayari. real time talaga, attorney. Yes. Oo. And minsan, yung narrative ay kinikreate nung may platform. At maraming followers. Yes, siya nakikreate ng Ngayon yung mga tao, dahil hindi naman nila napanood, tapos tinitingnan nila, mukha namang maayos na tao ito Mukha namang ayos. Siguro totoo sinasabi nito.
Yun, ganun yung mga challenges Oo, ngayon. So, pero to my mind, yan yung malalaking challenges yes, ngayon. nung mga panahong kayo ay nag-aabogado dun sa impeachment trial. Kasi right now, ilang oras ba yung mga itinatagal ng impeachment trial no, Attorney Maganda Trunkel? yung ano nyo, para mabalikan natin. Alam nyo, na yung nung impeachment trial nung kami, ganyan rin 2:00. Ng hapon. Tapos minsan, depende sa tagal ng testigo, minsan abot kami ng 7:00, 8:00. Mm, Mabuti nga ngayon, nag-uwian na. Nung panahon na yon, pagkatapos na ng trial namin, meron pa mm. kaming press con. Every day. Actually, meron din ngayon eh. Oo, pero I Magkabilang don't, panig, meron na defense oo, and pero prosecution eh. Pero nga kasi ngayon, alam mo nun, inaabangan kasi lalabas ka sa TV, di ba? Yes, opo. Lalabas ka sa TV, Mhm. ilan lang yung channel. Hindi katulad ngayon, hindi nila masyadong maabangan kasi lahat may platform eh. Yes. Iba, hindi na nasusundan yung mga spokesperson kasi may mga tao nag-opinion na katatapos pa lamang nung Mhm. Mhm, mhm. trial. Very challenging ngayon. Pero right now, ililipat kasi yung oras ng trial Yeah, by tama ka. July 29. So, tingin ninyo mas mainam na magganitong paglilipat ng oras ng pagdinig sa Senado, ang impeachment trial? Actually, wala silang choice dahil nga babalik na yung legislative functions nila. Okay. Pero unlike before, ginagawa nilang hapon, parang ginagawa ng legislative functions nila noon umaga. Kaya nga Mm. nagtataka ako, Mhm. bakit nila gusto ng parang May lipat? midday eh. Okay. Imaginein mo 9:00, Opo. simula na. Mhm. Tapos, tatapos ka 3:00 o pwedeng mag-cross pa ng konti yan. Mhm. Wala ka, hindi ka nasusubaybay eh. Mhm. Bakit? Magtatrabaho ka eh. Yung nga may pwede ka pa itong 2 to 4, pwede yung pag natapos ka ng 5, habol ka, di ba? Oo. Pero ito, buong araw mo, ubus na. Oo, oo. Sa Di tingin ba? Yun ninyo, ang challenge. oo, tatagal kaya ito? Kasi may mga lumalabas na report na mukhang hanggang next year pa yung gagawing impeachment trial Alam kay nyo, VP Sara. kung pagbabatayan yung dami ng kanilang testigo, Mm. talaga next year pa. At yung pacing nila, yung bilis nila. Kasi Mhm. minsan, isang testigo, 2 araw, di ba? Yun nga 3 araw lang nangyayari. naman ang 3 araw lang naman ang hearing sa isang linggo. Yes po. So, ubus-ubus yun. Mhm. Di ba? So, yan yung challenge na kinakarap. Pero may option sila, katulad nung nangyari nung panahon namin. Mhm. Anong option? Sasabihin ng prosecution, hanggang artikulo, lang kami, ang grave threats, pagkatapos doon na kami sa huli. Pero mukhang tutuloy Ah. sila sa confidential funds eh. Mhm, mhm. Naalala nyo, nung panahon ni CJ Corona, ang artikulo nun, mga 8. Walong 8 o article, ang 9. dami, no? Oo, parang nung ikalawa pa lamang, hindi na sila tumuloy. Bakit ko Okay. alalang-alala? Ang Ah. assigned ako Article 3 tsaka Article 5 eh. Ano yung Article 3 and 5 na nasa sa inyo nun? Hindi ko na rin maalala eh. Sa Hindi, tagal yung ng mga, panahon. I think I recall, meron doon yung sa plagiarism ng isang justice na ikinukulik sa kanya. Oo. Tapos meron number 5. Mm. Tapos dinicide na lang nila na remember sa SALN. Mm. O yan. Anyway, Ngayon, baka ganun ang gawin nila. Oo. Depende kung sa tingin nila, matibay na yung ebidensya nila pagbotohan. Di po ba? mm. Pero ito, nais ko lang itanong, may anong masasabi po ninyo, assessment po ninyo sa senator judges ngayon ng impeachment trial sa panahon nitong si VP Sara? Medyo mas tahimik sila. Hindi Ah, sila, while there are, unlike before in, na yung sa panahon ninyo, of course, iba yung mga doon, senador paalala kasi ko noon eh. Opo. kasi ngayon, may mga vocal, very Mm. vocal ang Senator Cayetano Pia, Senator, di ba, Alan Peter, Yes, opo. tapos nandiyan si Senator Lacson, hindi na nga rin siya masyadong Aha. ah, Nagtatanong. nag-interjected. Oo. Oo, tapos kahit nga si Senator Soto, hindi na rin masyado Mm. makita mo, parang hindi sila, parang pinababayaan nila yung process, nakikinig sila. Hindi katulad Mm. nung 2012, nandiyan Senator Miriam, si Joker, di ba, Senator Oo. Joker, Yes, oo. marami. Oo. Nawala Marami. Tapos yung ina-expect kasi Attorney Trunkel na isa sa matinding maaaring magtanong dito sa impeachment trial medyo nawala. Ang tinutukoy ko nga Attorney totoo yun. Totoo yun. Sen Rodante Si Marcoleta. Senator Marcoleta, Oo. So, inaasahan nga na makakapagtanong. In oo. fact, sinabi yan ni Senator Alan Peter, Mm-mm. nasabi niya, ako na lang nga asan yung kasama ko, wala na, di ba? Sinabi Yes, niya. oo. So,
So ano ito, hayaan na lang sila na wag ganyan. Yung mga senator Hindi judges. naman basta ang importante sa tingin ko, Mhm. ang public mapagmasid. Totoo We 'yan. have to be vigilant at the Opo. same time, Mhm. mapagmasid at the same time tayo mapanuri. Mhm. Dapat tayo maaari tayong mag-discern. Kasi tandaan po natin na yung mga senator judges na yan ay politicians, Mhm. primarily politicians. Mhm. So they get affected. Sa tingin ko, hindi naman yung in a negative way, no? Yes. Kumbaga sensitive sila sa mga naririnig nila sa paligid, Mhm. yung mga nangyayari. Kasi nga, they want their actions validated, di ba? Mhm. So, kaya makikita mo yan, asahan mo yung Laila, na habang papalapit ang eleksyon, habang tumatagal, paiigtingin ang dyan, ang ng bangka bilang panig para Mhm. mapakita sila, oy, kami ang nangingibabaw dito. Sige ka, Mhm. malapit na eleksyon, re-electionist ka ba? Oh, Yun alam lang. mo yun, maigting ang magiging Nakakaloka, kasi, 'no? And lahat naman ng mga ito oo, parang batay na rin sa pananaw ng marami ay politika lang itong nangyayaring impeachment trial. kaya nga sinasabi may political complexion. Pero Mhm. kailangan we have to work around Yes. the parameters of the law, yung Mhm. legal, at Mhm. ang konstitusyon. Hindi tayo pwede lumabas doon. Ayun, Okay? okay.